Magandang umaga. Alas 12 na ng madaling araw. Ang ating topic po sa ngayon ay yung pagsapit ng hating gabi. Ang ating topic po ay pag-usapan natin na tila baga wala nang katarungan darating sa pagpatay kay Kapitan Dudong Bukol na barangay chairman ng barangay Tres de Mayo, Digo City, Davao del Sur. Bakit kaya? Ito po kasi, lumalabas po kasi ang mga suspect sa pagpatay sa kanya ay mga kasapi ni BBM at ni Romualdez sa kanilang political party. So malamang ang mga ito ay protekta ni BBM. Tapos sa kabilang banda, diehard na supporter ni Duterte si Dodong Bukol. So ngayon, ang kwento rito, mula nung yung mga dating kumakalaban kay Dodong Bukol ngayon, mga suspect, dating mga supporter ni Duterte yun. Ngayon, bumaliktad sila, sumakabilang bakod sila, nanumpa pa sila kay Romualdez at saka naging kaibigan pa ni BBM. Kumontra na sila ngayon kay Sara. At tandaan mo, yung Congressman Kagas dyan ay pumirma pa sa impeachment laban kay Sara Duterte. So yan, mga dating Duterte yan, bumaliktad. So nung pinuna sila, binanatan sila ni Dudong Bukol sa kanyang live stream, gabi-gabi, ay nagalit. So ang nagalit yan, si nakikita natin, hindi naman siya binabanatan ng maayos. Matindi ang banat kay Mayor Joseph Fortich Cagas. Pero yung isang mayor, si Mayor Tata Sala, ay hindi naman niya binanata masyado, parang asaran lang. Pero matindi ang banat kay Mayor Joseph Tata Cagas. Mayor Joseph Cagas. Ang isa pa, nakaaway ni Dudong Bukol ay ang pangatlong suspect na si Lieutenant Colonel Glenn Ipong. Siya po ay hepe ng Digo City Police Station na tinanggal na siya ng provincial commander at nilagay mo na siya sa tinatawag PHAW, Police Holding Accounting Unit. Ibig sabihin, freezer. Kung may freezing ng fund, kung sa pera, may freezer din sa mga pulis. So, lumalabas po kasi, ito lumalalim na pong investigasyon. Yung pulang kutsi na dumaan, dandahan, bago binaril si Dodong Bukol, ay natagpuan sa police station ng Digos City PNP. So kung natagpuan doon, nang ibig sabihin nun, anong kinalaman nun? So, ibig sabihin, si Hepe may kinalaman. So malamang si Hepe ang madidiin dito. Pero ayon naman po sa NBI, National Bureau of Investigation, yung may isang matanda na lumapit kay Dudong Bukol habang nagla-live siya. Nagbalik siya ng pitaka, tapos tiningnan yung ID at nakita yung ID nakatutok sa pitaka at sa ID si Dudong Bukol. At habang nakatutok sa ID, binaril siya. Yung pagputok ay seconds pagkatapos na dumaan yung pulang sasakyan na later ay nalaman, may lumabas na video na natagpuan sa police station. Nag-araw din yun sa Digo City PNP. So, ganun po. So, ngayon, medyo hirap ng investigasyon at hindi malalaman. Tapos, may nagsumbong sa akin ng mga kababayan, nag-message sa akin mga kababayan ni Dudong Bukol, ay pinoprotektahan daw ni BBM ang mga suspect. At siyempre pa, dahil kakampi ni Sara Duterte, si Dudong Bukol. Parang ganun ang nangyari. So, titingnan natin po. Titingnan natin ano ang rason kung bakit protektahan ni BBM ang mga suspect. Ang isa sa suspect, si Jose Nelson Tata Sala. O tingnan natin itong video na to kung saan niyakap pa ni BBM si Jose Nelson Tata Sala.
Siyempre, isang partido si Sala at saka si Joseph Cagas. So, natandaan ninyo, noong araw si Bidolido na broadcaster ay pinatay din doon. Ang suspect din si Douglas Cagas na tatay nila. So, tingnan natin. Yan, si BBM. Yan si BBM. Nakita nyo, papasok si BBM. Ayan. Not making it up to pero hindi yung lalapit sa kay Tatang Sala. Kapag sinabi sa Tatang Sala, niya panilig sa Tatang hindi. Ayan, nag-usap sa matagal. Si pinapasumpa bilang bagong member ng Lakasin UCD, si Tata Sala. Ang nagpapasumpa sa kanya si Martin Romualdez at sa kanan ni Romualdez ay si Manny Dalipi. Yung kabila, sino ba itong lalaking ito? Congressman din ata to. So anyway, tingnan natin. Wala si Saldico dito Having been accepted as a member of Lakas CND, having been accepted as a member of Lakas CND, do solemnly swear that I shall faithfully discharge that I shall faithfully discharge all the duties and obligations all the duties and obligations and obey all the rules and regulations and obey all the rules and regulations imposed upon me by the party, imposed upon me by the party, that I shall engage in the peaceful, that I shall engage in the peaceful, legal, and democratic pursuit democratic pursuit and exercise of political power. and exercise of political power. That I shall actively promote the ideas and programs promote the ideas and programs of the party and exclusively support support and campaign and campaign for the future candidates for the official candidates of the party in all elections. in all elections. These I pledge freely I will freely and impose upon myself and impose upon myself without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. Yeah. Congratulations. Welcome to Manila. So, basahin natin ang sulat. Read this first of all, the people know that Mayor Tata Sala of Santa Cruz never interfered. We also don't interfere with Santa Cruz or we talk about the fact that he is different. We were just surprised that he made us stretch after the election of Mayor's League. First of all, I'm not included. He always left behind and humiliated Vice Governor Mark Cagas, Mayor Valtan of Malalag, Mayor Eric Agbon, Vice Board Member Ray Ayo. Then it took a long time. I was included with Governor Ibon. He is making me cry again in his live that he is not expecting me. He will challenge us all to debate and boxing. He should not be from Digos. He will join Digos without us joining Santa Cruz or fighting with him. Maybe Mayor GFC or Jason Fortich Cagas. Saya is fighting because the mayor of Digos is bashing in social media. From his statements and the administration of Digos, Mayor Joseph doesn't have any other option. It's not new that Mayor Joseph is fighting for Mayor Tata. I know that Mayor Joseph calls boss and Congressman Tracy kay Mayor Tata Sala. The mayor of Santa Cruz is strong and has a lot of money. BBM and Martin Romualdez are also strong. These mayors and all are being disrespected and humiliated by him for no reason. We should all speak out, even sounded like him. I'm just a captain. To the people of Davao del Sur, don't allow this person to humiliate us and when to play from his money and connection. This is what he wants before. I'll go with Mayor Joseph Cagas and Kong Tracy.
kay BP Inday should be impleaded or will be in the case. I'm like that right there in his office. No matter what happens, I won't just leave the Dutertes. And we don't agree on the stand of Cabros because they already signed the impeachment of BP Sara. He's angry because I'm stubborn. And I'm like that. I just don't let me down on my principle, Manong Tata, because I don't like you either. I respect you. That's how I ride. I won't leave your BG Mark and Governor Ibon. They play guitar and they work. The story is still long on live. I will avoid it later. As long as I always stand on my principle, if we don't listen, we will win a lot right here in our place. So, yan po ang pinost ni Captain. No? Buhay pa siya nito ng pinost. So, pinost niya yung ano, yung pag pag-take out. So, yan po yung nangyari dyan. So, anyway, let's take that down. No? Wala na yan. No? Sunod ang ating pag-usapan ay ito na may minsan na mayroong nilabas si Tata Sal, si Kap Bukol. Pakinggan natin ang nilabas niya. Nagsalita niya laban kay Mayor Sala. Okay. Manong Tata. Ingon mo to, sige. Manong Tata Sala. Bakit ko respeto mo? Nanawag kita ko nimo gabi. Sabi niya si Manong Tata, tumawag ako sa iyo kagabi. Mo kong ipalungan. Pero ako pinatay mo cellphone. Mga puna. Nagpasabot bitaw ko nimo, ako kailangan ng chika ni Sisi. Nagpapaindi sana ko lang kung kaila. Hindi ko kilala yung Kap DJ. Hindi mo ko kabalo mo gamit o dami manong, kabalo magana. Hindi man ko marunong gumamit ng ibang tao. Alam mo naman yan. Respeto man tani mo. Pinagrespeto ko sa iyo. Nakialaman ng Santa Cruz. Tinuod bitaw Manong Tata nga ikaw kung against yung korupsyon, Manong Tata Sala, kung against yung korupsyon, perti man yun nimong isuga, kana itong awayo, no? Kanas BBM. Ngayon, total, against ka naman corruption at matapang ka masyado. Ang awayin natin si BBM. Puslan man isog, maldito kung kay ka. Pinabangan natin ang katapang mo. O, di ba? Maldito ka naman. Kana itong si BBM atong awayon. BBM ang ating awayin. Kaya kana sila, mga klarong kawatan. Kasi sila ay klarong kawatan. So, tinawag ni Kapitan Bukol si BBM na klarong kawatan. Sayang lang ang isog na to, gamito na to para sa tao, dili. Sayang ang tapang natin gamitin natin sa tao. Atong awayon. Laban ang awayin si BBM. Mga taga kaning dinosaur. Ano masuko? Ano mga dinosaur? Okay, hindi lang yan, yung mga may so kumuha pa tayo ng iba pa. Ito po mapakita ko sa inyo yung video na kung saan protektado ni BBM at ni Remulla ang kalaban, ang tinatawag na persons of interest. Tatlo sila, si Colonel Glenn Ipong, si Mayor Joseph Cagas, at saka si Tata Sala. Ito, pakita ko sa inyo na may protection si Remulla. Si Remulla mismo nagbibigay ng protection. Oh. Kita mo yan, litrato lang Tingnan natin, basahin natin litrato. Kayo na bahala mag-isip. This statement is addressed to Kapitan Dodong Bukol. Kana iyong inyong abilidad, pulis, taga-inyuhan, nagyod, taga-digos, pagyod, kabutan sa pulis, i-live ninyo, inyong ipahiya, nalipay mo, ana. Og naay sayop ang pulis, og naipagkulang, tabangin ninyo kay local government official mo, elected mo. So, kinikul out dito ni Tata Sala na kay Dudong, dapat yung pulis ay hindi niya, dapat tinulungan niya. Kasi pinahiya, nagmurahan si Dodong Bukol saka yung pulis na si Lieutenant Colonel Glenn Ipong.
So yan si Glenn Ipong sa ilalim. Yung nakapulis na uniforme. Tapos sa kanan, si Mayor Cagas ba yan? Mayor Cagas? Protected niya, no? Protected ni Rimulya. Yun, sumama pala si Rimulya doon sa sa pag-taking. Sila ang dalawa sa tatlong persons of interest sa pagkamatay ni Kapitan Bukol ng Digos, Davao sa Digos City. So yan, ang isa, Tata Sala nga hindi naman Tata Sala nga katabi ni Rimulya. Okay, so yan po ang mga katibayan na kung bakit talagang proteksyonan ni BBM kung sino man ang ang persons of interest. Ngayon, tingnan natin itong yung NBI. Ang sabi ng NBI agent, actually na picture na natin to ang ilang araw, ay titingnan natin ulit. Ito, titingnan natin. Si Mr. NBI. Ayan, NBI. Guys, bagong update sa pagkamatay ni Cap Oscar. Yung NBI, may tinitingnan silang anggulo na may dahilan kung bakit namatay si Cap Oscar. So tingnan na lang natin yung video. Let's go. May connection nga ba siya sa pagkamatay ni Cap Oscar or accessories ba siya sa crime? Pagkakaalam ko, he was now in the custody of the Digos City Police Office. Pero ano kayo nakulan siya? Of course, ito yung matanda na pumunta kay Dudong Bukol habang nagla-live si Dudong Bukol na binigay na pitaka at para makuha atang atensyon ni Dudong Bukol at hindi niya mapapansin yung pulang sasakyan na dumaan at kung saan nanggaling daw kuno yung bumaril kay Kapitan Dudong Bukol. he was very important. He is really part of this investigation. Sabi ko nga, when we conducted the reenactment, yung shooter is, the vehicle is slowly moving. And while while the vehicle is moving, the shooter has really the chance. So ito yung sitwasyon, no? Ang vehicle doon, doon ang gunman, andito ang inupuan ni Dudong Bukol at ang kaharap niya yung matanda. So itong road, pumunta dito. May kalsada pa pala pagilid, okay? To shoot. Kung wala lang yung matanda, yung parang distraction doon, makikita ni Kapitan Bukol. Okay. Kasi very clear dito sa left side niya, may clear shot talaga. So, sa akin, in my own personal opinion, kung wala lang yung matanda doon, walang distraction, Kapitan Bukol could have seen that vehicle and most likely he can escape from that bullet that causes death. Okay. Oo. Guys, bagong update sa Bali, yan ang yan ang nakita, yung bagong update, pero matagal na yan siguro. May papakita naman ako sa inyo na kung saan ang sasakyan, ay nakita ang sasakyan sa police station. Pero bago yan, ipakita ko muna yung away sa gitna ni Congresswoman Didi Cagas at ni Kapitan Dudong Bukol. So ito naman po yun. Kaya ang Cagas ay mga kalaban, dalawa kasi yung klase ng Cagas, yung Cagas na kakampi ni Dudong Bukol at saka Cagas na hindi niya kakampi. Magkaiba po ang tatay na Cagas yun. So ito yung naglalis kung tawagin sa kanila. So nagmurahan si Dudong Bukol at saka si Congresswoman Didi Cagas. Ikaw na bago kay presenta, nagsasalita dito si Congresswoman Didi Cagas at pinapaalam niya sa mga nakakinig na pinagawa niyang kalsada at tina-turn over niya. Kumbaga, tapos tinira pa si Kapitan Dudong Bukol na wala sa barangay, lagi na sa Surigao City o Surigao, nagmimina. So, nagkataon na nandyan naman si Dudong Bukol, kaya sinita niya si Congresswoman hanggat sa nagpalitan sila ng salita na masakit. Sabi niya, respeto ako, this is my jurisdiction. This is my barangay. Yan, pakinggan natin. Napay ako sa nga niingon si Jay
Huwag man yung labot si Kapitan Bukol, ma'am. O hindi daw nakikialam si Kapitan Bukol. Sa katong, kung sa to, katong pag adto sa mga kapitanes, kung sa'yo wala siya diri. Kaya Oh, hindi daw siya nakikialam. At saka ano ito? ang iyang posisyon karon dili sa 3 de Mayo to sa Oh, wala siya rito nga. Ang posisyon nga wala siya rito sa 3 de Mayo kundi doon siya sa Surigao. Surigao. Kaya nag-mining na po daning yung kapitan. Kaya mining lang daw. O kasunod yan, nagpakita si Kwan, lumapit si Dudong Bukol at kinumpronta niya si Congresswoman. Ma'am, siya yan. Nakapagulero mo. Asa ka, isip na nag-mining ko. Unang-una man, nahing mo ni mo, kontrata karon sa dadalan, ako'y nag-negotiate yun si Lender Navarro. Ang atong pasalamatan na ni Gani, si Misael Navarro. Adi na ko maminaw din mo diya pa. Di, unang-una ma'am. Dili, kwa siya. Sabi, binutusan yung gwardiya niya, hindi daw siya maminaw, hindi siya makikinig sa mga kinikwento ni Dudong Bukol. Kaya inutusan ni Congresswoman Didi Cagas ang kanyang mga gwardiya na tanggalin si Dudong Bukol dyan. Okay ba? Nakuha ni Captain. I am the barangay captain. Oh, I am the barangay captain. This is the jurisdiction. I know. You should respect me also. Uy, respeto po me. Barangay please. Yeah, respect me also. Yes ko. Pero dili ka angayan Ano ispatuhan. ba kayo mo magdiri ko ngayon? Bakit hindi ka bagay na respetuhin? Sabi, bakit hindi ako bagay respetuhin? Dili ka angayan. Wala diya do. Barangay captain. Ninyo. Kaya muna, asa niya. Inaiya mo na ang Congresswoman ni Magkawiro. Ikaw, Congressman, hindi ka makain ng aso? Kunya ka ka. Respeto ako ninyo. Ngayon, ikaw, ano ka? Sabi ng Congressman sa kanya. Respeto ako ni dire. Sabi naman ni Dudong, respetuhin nyo rin kami dito. Tao na mi dire. Kabalo ni mga tao. Tao rin kami dito. Yun sana ko ni sila dire sa Mayo. Alam nito mga tao kung gaano ko sila inasikaso. Ang utan naglabo ko kita mas tamasan ani dire ang lugar. Tanungin nyo sila kung may masama ba kung ginawa. Wala rin. Wag ka bastof ka na pagkakuan ako respeto ko nimo. Niadto ko si mo panimalay. Nyanyo kanako na maguban ta. Inimbita mo ko pumunta ako sa bahay mo kasi humingi si Didi Cagas sa kanya na magtulungan sila. Pumunta sa bahay ni Didi Cagas, hindi man siya pinansin. Iuban ka ba? Wala. Kani makaon ni mong iro. Ikaw, Kamakain ng aso. di sa ka makaon sa mong pagkatao. Hindi rin ako kakain sa iyong pagkatao. Isa ka man. Ayaw ko yung itulak. Ano ka ba? Ayaw ko yung tulak. Huwag niyo ko itulak, huwag niyo itulak. Tumutulayan ko. Ako'y kapitan ni Ribad. Ako ang kapitan dito. Ako anong katuhod. Akin tong karapatan. So, Una ako nagpalaot pa. dili na tinur. Napugos lang siya o pag-sign. Kasi may kapitan. Asan yung kinuluber? Asan yung PWH? Na, Asan yung kinuluber? Kagawat na ipin without may... kasi pinaglalaban niya, yung pamilya Navarro, yun ang nagbigay ng kalsada. Mission? Mura sa kakamawar, di galing ka ibaw mo chairman sa session. Ano? Ang kusay bili mo na pasar. Kabalo ka. Tanaw na po. Matagal na kagkopya. Ay, sus, ma'am. Ang ispangas ka ron. Nasayod mo. Sa ludar ko ninyo, pero ako kayo, hindi mo batasan. Sumaludo kasi, pero hindi ko gusto inyong kaugali. Asa kung kayo ni mo? Ako sa mga drogista ka? Insa mo ka. Kinsa man sa gabi? Wako kay numdum, nakapakaon ka na ko. Wala akong hindi ko maalala kung pinakain mo ako. Apil na ka. Kana ka may Ang binata. ring hilag, di batasan. Ikaw day, unsa man ka? Tanawa, pangutan ng mga tao, kiyong ko nila pagsekretisyo dire. Pangutan Tanungin mo mga tao kung ano aking pagserbisyo dito. ng PWH, hindi nagbanin sa liklasada, matigayon lang. Ako nag-manage itong kalsada, matigayin, mapatutuloy lang ang kalsada. Ito makay Congresswoman, pangutan ng PWH. Tanong ko sa DPWH, Hindi na kininject, aning dalala. kung sino nagsimula sa kalsadang ito? Aning mga tao din, di ba sa kadiri? Hindi mga tao, hindi naman taga rito. Ang sa kadiri, nakakabalo. Ako'y nagpunta sa barangay. Lahat ito nakaalam na ako'y nag-initiate ng kalsadang ito. Ikaw nagbutang sa flood control? Diri sa Pinag-usapan ng flood control. Binayo? May na mahibaw mo na by Yan, malalaman nyo, sabi ng Kongreso. 2019, 500 million ang akong ibutang for the flood control. Sa 2019, daw 500 million ilalagay nyo sa flood control. Gikan sa 3 de Mayo. Sabihin ka na. So, yan po, yung ganun kagiting si
Ganun ka galing si Dudong Bukol pag makipag-away para sa tao. Wala siyang takot kahit congresswoman kaharap niya. Kahit personal pa na magsagutan. So, siguro tingnan niyo naman nung nangampanya, ang laki ng tulong ni Dudong Bukol sa eleksyon ni Marcoleta at saka nangangampanya doon si Marcoleta at saka si Sara. Yun, ipakita natin ang kanilang alaala no sa Mayo nagkakampanya pa lang. Kaya po si Sara ay nagbigay ng 1,000,000 na pabuya. Si Basti nagbigay pa 1,000,000 pabuya para sa mga tao makapagturo kung sino pumatay sa kanya. Nagbigay rin si Governor Yvonne Cagas, yung kakampi niya na Cagas. So 1,000,000. Nagbigay din si dating gobernador si Clyde Bautista. Nagbigay ng 1,000,000. So nagbigay rin si Bato de la Rosa, another 1,000,000. So 5. Nagbigay din si tatay ni Dudong Bukol, 1,000,000. So nagbigay pa rin yung pamilya may isang pamilya na ipakilala, another 1,000,000. Para lahat-lahat po, 9,000,000 po ang binigay para pabuya sa makapagturo kung sino pumatay kay Kapitan Dudong Bukol. So ganun po kagaling si Dudong Bukol. Araw-araw po nagmamarcha sila na sa kalsada ng Digos at nagbibitbit na placard, Justice for Dudong Bukol. Araw-araw po ginagawa nila. Hanggat kahapon meron din. Pagkatapos, ito po, pakita ko yung nung rally nila noong Mayo 2022 at 2025, na makita mo si Dudong Bukol na naka-green kasama si Sara Duterte. Tapos ito naman kinakampanya ni Dudong Bukol. Si Governor Yvonne Cagas, yung kakampi, at saka yung asawa ni Yvonne Cagas na si Vice Governor Mark Cagas. So ang kalaban Cagas din, for Governor Attorney Ay Cagas. Saka yung Vice Governor si Coboy Lenier Kadungog. Yan po yung mga kakampi na ngayon nung panahon yun ni Joseph Ortiz Cagas at saka ni Tata Sala. Okay. So, ano pa ba? So, isa ito kaya lang hindi nyo maintindihan ang salitang Cebuano, may mga live sana ako ipapakita. Siguro, mas maganda. Ito yung kagabi ng mga vigil. Kanang para sa asawa, para sa anak, para sa katawhan, divided all. Dili pwede nga mo ingon nga, ako aninan. Pwede naman kayo kumawan kayo ng himo naman ako. Kanang para sa asawa. Yan, yung mga mag-speech pa. Ito naman si NBI agent. Sa akin, in my own personal opinion, kung wala lang yung matanda doon, walang distraction, Kapitan Bukol could have seen that vehicle and most likely he can escape from that bullet that causes death. Okay. Oo. Mailagan pa siguro niya. Kasi siyempre itong lalaki, yung matanda, naging distraction. Kasi Nag-uusap sila. So, yung attention ni Kapitan doon sa matanda, unknowingly, bumabaktas yung vehicle, yung inuba, dahan-dahan. Then, nagkaroon ng clear shot. Boom, dito. Malaki talaga ang side. Open talaga siya. Sa akin, in my own personal opinion, kung wala lang yung matanda doon, walang distraction, Kapitan Bukol could have seen that vehicle and most likely he can escape from that bullet. Sa akin, in my own personal opinion, ito naman. How to save. Sa akin, in my own personal opinion, kung wala... So ito naman, tingnan natin ang iba pa. So ilagay natin itong iba pa. Actually, kahapon nagmarcha sila sa kalsada. Ang haba, daming mga tao nagpumarada.
Paghabol sa katarungan para kay Dudong Bukol. Yan. So, ilabas natin ito. May nagtatanong ano daw yung ebidensya ko. Sinasabi ko lang na may tumawag na mga taga Dabadigos na sinasabi, na reklamo na nakikialam si BBM. Pinoprotektahan ang mga suspect. Actually, 3 suspect. So, ito si Dudong Bukol. Bibilisan ko lang kasi madugo. Ayan po ang mga kagabi na save yan. Oh, love na ko siya. Forever. Thank you. Ito yung rally, no? Tayo ng lubid. At least, di ko malimit ang katawan. Galing sa Las de Mayo, Ciudad de Lagos, Paglamo rin. Ito nila pa rin Las de Mayo, Ciudad de Lagos. Nanibarot para sila. Kung hindi natin mawala, ipadayo na nga akong gisudan. Kay kamong tinuod na ako Tama, ang daming dumadalo sa kanya. Gabi-gabi po sa burol niya. Ang dami pupunta. So, anak niya rin ata ito eh. Ayan. Yan ang lugar kung saan siya binaril. Yan, Dudong Bukol ng buhay pa siya. Yan, kaibigan niya rin ni Dudong Bukol, yung si Tata Sala. Ito yung panahon na dinadala siya sa ospital. Tatay at saka ni Dudong Bukol. Oh. Hindi na. So, yan. Ngayon, siguro, ikuha natin. Nais ko lang din ulitin na habang nagla-live si Dudong Bukol, ay may nag-warning sa kanyang live na may nagsabi, Hales Mine ang pangalan. Sir, umalis ka na po. Nagwa-warning siya na babarlin siya. May tao sa gilid niya. Yan po. At ang pangalan si Hales Mine. Mababaril ka po. Yung sinasabi. Pero hindi pa rin siya umalis. At may konti, binaril na siya. So, ito po yung nakakalagay sa habang live siya, ito pong palitan ng mga comments. Si Hales Mine, ang dami ko comment pero walang pumapansin, naging safe ka sana. Hales Mine, may mga nagmamatyag po sa inyo kanina pa, sabi. Tapos nawa po maging ligtas kayo, sir, in Jesus name, amen. Si Hales Mine ulit, Panginoong Diyos, Jesus, bakit madali na lang po sa iba ang ganing ginagawa ng Diyos ko po, Ama, patawarin po kami mga makasalanan. Sabi ni Hillsman ulit, bakit ganito? Kaya ang dami ko ng comment, hindi kita kilala, pero may propose yung dumaan ka sa newsfeed ko. Ibig sabihin, ang nagsasabi nito, habang nagla-live siya, ay dumaan sa newsfeed niya itong ni Dudong Bukol, yung live niya. So, ito naman kapatid ni Dudong Bukol, si Jackie, ang pumalit si
Jeric Bukol ang kabagong kapitan ngayon. Si Jeric Bukol naman na bilang kapitan po ay pinalagay niyang sa kanyang kamay, pinatato niya yung itsura ng kanyang kapatid na si Dudong Bukol. For me to love the Christ and to die for ano? Hindi ko mabasa. Anyway, ito po si Dudong Bukol, si Jeric Bukol. So makakita mo lang yung passion niya sa pagkano. So ito siguro pwede natin ulitin. Hindi na natin ipakita sa may mga dugo. Ito, may salita si Sara. Mayo, Digos City, si Jason Rubrico. Galit na galit si Vice President Sara Duterte sa pagpaslang kay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. ng Barangay 3 de Mayo, Digos City. Si Jason Rubrico magbabalita. Nangangalit ang damdamin ng mga taga-suporta ni Captain Oscar Dodong Bukol Jr. ng Barangay 3 de Mayo, Digos City matapos mag-viral ang kanyang live video sa Facebook na nakakuha mismo ng sandaling siya ay pinagbabaril. Sa harap ng libo-libong nanonood, nasaksihan ang karumal-dumal na krimen na nagpasiklab ng galit ng mga taga-Digos at iba pang sumusuporta kay Kapitan Dodong. Kasunod dito, nagpahayag ng matindi at diretsong pagkondena si Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Kapitan Dodong lalo't ang kanyang pagpanaw ay nag-ugat lamang sa pagganap ng isang karapatan na dapat ay malaya para sa lahat. Ipinabatid naman ni VP Sara ang kanyang pakikiramay at suporta sa pamilyang nagluluksa at sa komunidad na naapektuhan ng trahedyang ito. Giit pa ng Vice Presidente, ang alaala ni Kapitan Dodong ay magsisilbing paalala kung bakit kailangang ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng bawat mamamayan na magsalita, magtanong at makibahagi ng walang pangamba. Aniya, hindi sila kailanman yuyuko. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang tukuyin at mahuli ang nasa likod ng walang awang pagpaslang kay Kapitan Dodong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico. Ito naman si Kapitan Dodong, happy birthday Manors, ang inahan sa tanang panabang pasensya na kaanak nimo. Sige lang, lubat-lubatan sa akong mga banat. Ayun, mga fans niya, napapicture sa kanya. So, ito yung mga isang sinabi. Ito pala ang dahilan bakit pinasang Kapitan Dodong Bukol. Isang kapitan na hindi natakot sa isang leader na ginawang sandata ang katotohanan, isang ama ng barangay na hanggang sa huli ay pinaglalaban ng kanyang panindigan sa Digos City. Ang pangalan ni Kapitan Oscar Dodong Bukol ay simbolo ng tapang at katotohanan. Ngunit isang tahimik na gabi, November 25, isang putok ang umalingaw habang siya ay nasa gitna ng kanyang live video. At sa ilang segundo, nagbago ang kasaysayan ng Barangay 3 de Mayo. Ito ang kwento ni Kapitan Dodong Bukol. Unay gusto magpahilo mo patay no dong Bukol, tulor na sila katao. Ala ko gibinlan, kung meron daw papatay sa kanya, 3 lang silang tao. What video na? Pugkoy problema nga impasta ning kalibutan na ni pero mangita yo nagresibo pagkahuman. Isang leader na hindi natakot magsalita, isang kapitan na ginawang sandata ang katotohanan at isang ama ng barangay na hanggang sa huling sandali ay ipinaglaban ang kanyang paninindigan. Pero sa gitna ng isang tahimik na gabi sa Digos City, habang naka-live sa kanyang social media page, isang putok ang umalingaw-ngaw at sa loob ng ilang segundo, nagbago ang takbo ng komunidad. Sino nga ba si Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr.? Bakit nga ba siya binaril patay? At bakit siya minamahal, iginagalang at itinuturing na bayani ng marami sa Barangay 3 de Mayo at buong Digos City? Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang buhay, serbisyo at brutal na pagkamatay na yumanig sa buong bansa? Siguraduhin tapusin ang video hanggang sa huli at sisilipin natin ang kwento ng isang kapitan na hindi lang nagsilbi kundi tumindig para sa bayan. Ang 35 anyos na si Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. ay punong barangay o barangay captain ng Barangay 3 de Mayo sa Digos City, Davao del Sur. Gabi-gabi siyang inaabangan ng mga taga-Digos gamit ang kanyang Facebook Live. Mag-iskot nag-live karon, may tungod
sa mga overpriced. Anong dunay mga overpriced? May banggitan ako sa live natin ngayon. Itong damit na sinuot niya nung pinatay siya na tungkol sa overprice. Ang overprice ito yung overprice ng mga project ni Mayor Joseph Cagas. Price nga daghan juga yung overprice mga project. Napakaraming overprice daw. Regular siyang naglalabas ng komentaryo tungkol sa mga isyong lokal, kabilang ang mga aligasyon o batikos sa ilang mga opisyal at politiko sa Digos City. Kilala rin ang kapitan sa kanyang mapag-asikaso, pagbibigay aliw sa kanyang mga taga-barangay at handang tumulong kahit anong oras. Sa katunayan, nung nangyari ang malakas na lindol sa Cebu, ay gumawa siya ng inisyatiba at naghatid ng libu-libong bigas sa mga biktima ng lindol sa Cebu City. And take note, barangay chairman lamang ang taong ito. Laman ng kanyang Facebook Live ang mga puna sa umano'y mga katiwalian sa Digos kung saan bahagi ang kanyang barangay. Inakusahan niya ang mayor ng lungsod ng Digos na si Mayor Joseph Cagas sa umano'y mga overpriced sa mga proyekto, umano'y bayaran ng mga media at kakulangan ng gampanin sa kanyang tungkulin lalo na sa peace and order sa lugar. Tinuligsa rin niya ang hepe ng PNP sa Digos dahil sa kakulangan ng aksyon sa mga idinudulog na reklamo lalo na sa mga sunod-sunod na mga hold-up incident na tinawag ng mayor na isolated case lamang. Kanya ring binanata ng escort ng mayor na si Badong Dumugo na kanyang tinawag na Balangingi o Pulubi. Kalaunan, sumausaw na rin ang mayor ng munisipalidad ng Santa Cruz sa Davao del Sur na si Mayor Nelson Tata Sala na dating kaibigan ni Captain Bukol at tinuligsa ang pagtawag ng kapitan na pulpul ang mga personahe ng PNP Digos. Dito na lumalabas ang mga maaanghang na salita ng dating magkaibigan hanggang sa nagbanta ang mayor ng Santa Cruz. Sakitan man dahil ka, di pa na maudong, dapat kayo paabuton sa kuwadong. Dapat kayo paabuton sa kuwa, diba na yung istorya. Noong gabi ng November 25, 2025, araw ito ng Martes, habang may ginagawa siyang Facebook Live sa kanyang bahay, may isang tao ang pumasok para magsauli ng pitaka na kanyang napulot. Maya-maya pa, may dumaan na pulang sasakyan at hindi nagtagal, binaril siya. Minabuti po natin na huwag na ipakita ang video ng pagpaslang bilang respeto na rin sa kanyang pamilya. Nagawa pang humingi ng tulong ng kapitan sa kanyang live. Pero binawian agad ng buhay. Nabigla ang lahat ng libu-libong nanood sa kanyang Facebook Live noong gabi na yon. Dumagsa naman sa ospital ang mga supporter ng kapitan at halos hindi magkapaniwala sa nangyari. Iniimbestigahan agad ng kapulisan ng insidente at nagtatag na ng Special Investigation Task Group o SITG. Nag-alok na rin ng milyon-milyong pabuya ang mga kilalang personalidad. 1 milyon mula kay Vice President Sara Duterte. Nag-ambag naman si Davao Sur Governor Yvonne Cagas. 1 milyon kay Davao Occidental Congressman Claudio Bautista. 1 milyon rin kay Davao City Mayor Baste Duterte at nangako rin na magbibigay ang pamilyang Bukol. Dahil sa madugong pangyayari, nirelieve sa pwesto ang hepe ng Digos na si Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong matapos itong iniimbestigahan dahil nabatid na nagkaaway ng personal ang kapitan at ang hepe. Pero ang tanong ng marami ngayon, sino kaya ang nag-utos sa pagpaslang kay Kapitan Bukol? Parehong itinanggi ni City Mayor Joseph Cagas at Santa Cruz Mayor Nelson Sala ang mga akusasyon. Burado na rin ang lahat ng videos ni Mayor Sala. Pero ang hepe ng Digos ay tikom pa rin ang bibig sa issue. Para sa marami sa kanyang kabarangay at maging sa mga taga-Digos, si Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. ay isang bayani ng bayan dahil sa kanyang tapang, malasakit, pagiging bukas at magkilos. Isang halimbawa ng lokal na leader na handang magsalita at tumindig para sa interes ng kanyang komunidad kahit sa liit ng kanyang posisyon, kahit na may panganib at lumalaban sa korupsyon. Ano bang reaksyon mo dito sa ating video? I-comment lang yan sa ating comment. So anyway, yan po yung presentation natin para kay Kapitan Dugong Bukol. At napag-alaman ko, may nagreklamo kasi sa akin na tila pinaproteksyonan ni BBM ang mga suspect. Kasi kakampin lang kasama na sa administrasyon na politics ito si Cagas at saka si Nelson Tata Sala. So yan lang po, hanggang dyan lang po tayo at magbabatiin ko na lang kayo, shouting out. So kay Dennis, kapatid ko, Perny Pinto, Macabel Shakor, si Tata May Sala, Miss Daisy, gandang gabi Katoto, Rolly Zanyon, Tito Tambi, Frank
Klingan, paano mo sabi na protektado ni BBM? Kasi nga kaibigan sila ni BBM. At saka awayan na ito ng BBM at saka Sara, di ba? Flood control pa. Oh. Tapos Dudong Bukol, RIP. Andre Gueco, watching from Singapore. Silent Warrior, hindi pa uso panis na laway, dapat may ebidensya. Okay? So, yan po ang ating presentasyon sa ngayon. Hoping na mahuli na ngayon, masampa na ang kaso. Magandang umaga po sa inyo bayan.